Huwag mong gagayain, Anya, yung isang senador, pinangalanan pa niya, mga kababayan. Si Senador Ping Lacson, ano raw? Puro daldal, sabi niya. Uulitin ko, yung sinabi ni Bintolpo, si Senador Ping Lacson daw ay puro daldal. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight, or if not, inedible legislation. Tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin ngayon si Bitag Ben Tulfo mga kababayan. Di ba itong mga nakakaraang araw ay binibira nito si Senator Dante Marcoleta mga kababayan? Pero ngayon ay parang nagbabago ang ihip ng hangin mga kababayan. Hindi kaya nadala ito ng bagyo na nakaraan mga kababayan? Mabuti na lang at natapos na rin yung bagyo at kagagaling nga natin sa labas para kumustahin yung ating mga kapatid at kararating-rating natin mga kababayan. Mga kapatid, kaya nandito na naman kami at nang iistorbo na naman po sa inyo. Opo, eto po mga kababayan. Pagkatapos po ng privilege speech ni Senator Dante Marcoleta tungkol nga po dito sa pagpuna niya, dito sa insertion na nagiging kontrobersyal ngayon. Napansin ito ni Bitag Ben Tulfo mga kababayan. Meron siyang sinasabi, nagre-request pa nakikiusap mga kababayan. Samantalang dati binibira niya binabanata niya si Senator Dante Marcoleta pero ngayon ay tila baga nagmamakaawa, nakikisuyo, nakikiusap. At pakinggan nyo ito mga kababayan Sumasaludo ngayon si Bitag Ben Tulfo kay Senator Dante Marcoleta. Beno, di na natin patatagalin yan mga kababayan. I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Ipagbawal ang insertion. Uy, ipagbawal. Isabatas na natin to. Kasi kung pinupuna lang natin, Senator Marcoleta, with due respect, sana alam ko magaling ka rin Pero, hindi, sige, sabihin na, magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into a budget insertion? Pass laws. Huwag nating ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator Marcoleta? Isulong mo, magkaroon ng batas. Na sa batas, ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke. Tell your colleagues in the Senate and SOS doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung maaari, in aid of legislation, yung sistemang yan, yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Diyan nagkalintik-lintik, diyan silipin yung sistema, hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight, or if not,
You know, in aid of legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sino mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that. Not just a privileged speech. Isulong mo yan. And then, magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lacson only, you know, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, you know, the insertion. And so, ayaw namin ng puro daldal, ayaw namin ng puro paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, butas na sistema, patigilin yung butas na sistema. At yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, may pananagutan na yan. Pero hanggat hindi natin napagpatibay yung sinasabing sistema na paggamit ang pang-abuso, pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo diyan, Senator Marcoleta. Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. With due respect doon sa mga bagito na mga siguro, huwag natin silang isama. Paano yung mga wala na, pero involved? Pero kayo, yung mga bagong pasok, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung sistema. Kaya yung oversight and aid of legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat guilty. Gets mo? Senator Marcoleta, I will salute you. Sinabi ko nga sa iyo, one of these days, I wanna sit down with you and say, hey, let's do it. Tutulong ako sa iyo. Sasaludo pa ako sa iyo. Pero hanggat lahat ng mga naituturo mo, sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo. Kayo na lang. Kayo na matitira. Kasi lahat guilty. Wala ka masasalba dyan. Kasi hanggat hindi pinatigil yung sinasabing insertion, pagsingit, pambabastardo, pambababoy. Yun mga kababayan, hanggang doon lang yung video na ating kinuha. Kinuha lang natin yung pinakamahalagang bahagi na ang sinasabi nitong si Bitag Ben Tulfo, mga kababayan. Gusto ko lang pong i-recap sa inyo at balikan yung kanyang sinasabi, mga kababayan, na dapat daw anya ay ipagbawal. Ipagbawal ang insertion. Ano pa sabi niya? Dapat i-rebuke ang insertion at patigilin. Mga kababayan, dito ay pinupuri niya si Senator Rodante Marcoleta sapagkat siya ang kauna-unahan talaga. Siya po ang kauna-unahan kapag nagkataon na magsusulong nito pagka natuloy yung ipinakikiusap, ipinakikisuyo ni Ben Bitag Tulfo, mga kababayan. Mga kababayan, ito nga po ang gusto ni Senator Marcoleta kung napanood nyo po yung nakaraang privilege speech niya. Ito, gusto niya na ito ay pag-usapan, pagplanuhan. Ang mahirap dito, mga kababayan, iba po kasi ang pinaplano ng mga kasama niya . Opo, sa halip na pagplanuhan yung mga magagandang bagay na dapat gawin, isagawa, ipatupad, gawing batas sa Senado, siya po, si Senator Marcoleta, ang kanilang pinagpaplanuhan. Nitong mga magkakasamang ito, hindi ko na sasabihin ng kanyang hindi ko na po sasabihin ng kanilang mga pangalan. Alam kong kilalang-kilala nyo po ang tinutukoy ko. Eto mga kababayan, sabi ni Ben Tulfo, handa siyang makipagtulungan, mga kababayan, kay Senator Rodante Marcoleta. At sasaluduhan niya si Senator Rodante Marcoleta sapagkat siya lang ang kauna-unahan na senador. Kung magkakaroon ng pagkakataon, ay siya lang ang kauna-unahang senador na magsasabatas, magsusulong na isasabatas na ipagbabawal, ipatitigil, ipaparebuke
ang insertion na yan sapagkat yan ang ugat na dahilan. Diyan ang gagaling ang korupsyon, mga kababayan. Beno, mga kababayan, abangan natin. Dito sa pagkakataong ito, mayroong pang konting pangbanat si Ben Tulfo rito. Pero kung lalagumin mo, bubuuin mo, mga kababayan, pinupuri niya si Senator Rodante Marcoleta sa anyang katalinuhan. Sabi nga niya, magaling ka, matalino ka. Pero kailangan natin wag puro turo, wag puro salita. Sabi niya, sasaluduhan kita. Wag mong gagayain anya yung isang senador, pinangalanan pa niya, mga kababayan. Si Senador Ping Lacson, ano raw? Puro daldal, sabi niya. Uulitin ko yung sinabi ni Ben Tulfo. Si Senador Ping Lacson daw ay puro daldal. Hindi po ako nagsabi niya na Senator Ping. Si Senator si Ben Tulfo ang sisihin niyo. Siya nagsabi na puro kayo daldal. Totoo naman. Oo. Bakit natin sinasabing totoo? Mantakin mong 60 plus na congressman, wala man lang pinangalan ng kahit isa at wala man lang kinasuhan na kahit isa. Pagkatapos, puro daldal sa social media. Totoo naman. Pasaring dito, pasaring doon. Ayaw namang humarap sa plenary pagka may nagsasalita para sana makapagtanong. Lumalayas naman, tumatakas sa mga debate. Pagkatapos, ginagamit ang social media para magpasaring. Kaya alam mo, Bitag Ben Tulfo, naniniwala ako dito sa sinabi mong ito, 101%. Ako ay naniniwala dito sa sinasabi mo na si Senator Ping Lacson ay puro daldal lang. Oo. Eto, talagang tumama ka rito. 101% Ben Tulfo. Natumbok mo. Pero ang pinaka maganda rito sinabi niya, yung pinupuri niya talaga. Si Senator Marcoleta sa kanyang galing, sa kanyang talino, na sana anya, ikaw ang makasangkapan para matigil na itong pinagmumulan ng matindi ugat ng korupsyon. Ito po yung controversial ngayon na insertion, mga kababayan. Beno, yun lang, na-share lang po namin sa inyo itong medyo may banat pa rin ng konti si Ben Tulfo rito. Pero kung lalagumin mo, kung titignan mong mabuti, dito talaga naman humahanga po siya kay Senator Rodante Marcoleta. At handa siya anyang makipagtulungan. Mga kababayan, kapalagay niyo po, ito bang sinasabing ito ni Bitag Ben Tulfo ay totoo? Paki-comment nyo naman dyan sa baba. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa lahat ng aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.